ito yung maganda sa hearing ngayon, dinisclose ni Chief Justice yung amount nung kanyang dollar deposits tsaka yung kanyang peso deposits. Importante sa akin yung amount sa dollars kasi what if sasabihin niya meron lang akong $10,000. So convert natin yung 400,000 pesos yon. Eh ang kanyang dineclare 3.5 million pesos. In effect, pwede niya sabihin, dineclare ko rin yung dollars ko kasi pasok siya sa 3.5 million pesos. But not 2.4 million dollars. Imposible mo masabing pasok yun sa 3.5 million pesos. That's why he's not making that argument. Senator Coco, pag umabot po sa punto na mag-apila ulit ang depensa o ang prosecution sa Supreme Court, ano sa tingin nyo ang magiging aksyon ng Senate Impeachment Court? Yeah, since hindi kami involved sa appeal, no? Wala kaming involvement, pero any action ng Supreme Court which amounts to interference with our constitutional power, exclusive power to try and decide the impeachment case, hindi po namin i-honor. This early, sasabihin ko na hindi po namin i-honor kahit saan korte po manggaling yan. Because pagdating sa impeachment, the Senate, sitting as the impeachment court, is actually the Supreme Court. Meron pong nangangamba na kung sakali pong hindi maging pabor sa depensa itong magiging desisyon dito sa paglilitis, ay they might call daw po for a mistrial. Ano pong komento nyo dito? Actually, ang concept na mistrial is alien dito sa Pilipinas. Kung magsisearch kami ni Panyero ng mga kaso na may mistrial, siguro isa, no? May tatamaan siguro kaming isa, yung Galman case. Mistrial kasi luto na from the very start. You cannot say the same thing dito sa impeachment po. We kept open minds until ngayon ito, pero ngayon all in na pasok na po lahat. So more or less alam na namin kung saan. So ngayon lang actually nag-firm up yung aming decisions. So you cannot say na you cannot really say na may mistrial dito. Nagfa-firm up na nga po sa inyo, sabi nyo, itong mga desisyon ninyo. Now that we're in the home stretch, kayo po bilang isang senator judge, ano po yung, how do you weigh the merits of this case? Base po ba dito sa mga ipinresinta na ebidensya before the impeachment court, o papakinggan nyo rin pa po ba itong boses ng taong bayan bilang isang elected official? Ako doon lang ako sa ebidensya. Kasi matagal ko sinasabi yun, I will stick to the evidence. And then actually, babasahin ko ng mabuti yung transcript nitong 2-day appearance ng Chief Justice para mahimay natin ano ba talaga yung way of thinking niya, paano niya in-interpret. And tingnan natin, baka meron akong puntong hindi nakikita. Titignan ko ulit. Kasi yung akin, mabilis din naman nabasahan, baka yung kanya, mas malalim na pagbabasa sa batas, tignan natin. As a final question po, are there any more materials or questions up for caucus on Monday? Wala na no more caucus on Monday. And then Judgment Day will be on Tuesday. Tuesday na po talaga. Tuesday na po, hindi na po Monday after the arguments. So mukhang it's gonna be a busy weekend for the senator judges. We will be writing our decisions na dapat pasok siya sa loob ng 2 minuto. Kung hindi kakayanin, maghingi ng konting extension. Okay. Maraming salamat po, Senator Coco Pimentel. Samantala, tumungo naman po tayo sa isang press briefing na kasalukuyang isinasagawa ng Defense Panel. Kasi wala nang panahon para magpatawag pa ng bank managers na dapat makakasagot ng mga tanong ng mga senator judges. Was it deliberate? Hindi po, ganito po yan. Sinasabi po ninyo na Martes na nag-walk out at masama ang tingin. Kami po, actually, ang katotohanan po, we were bothered. We were bothered kasi po kahit kami ay pinagdududahan. Lahat po, kahit naman sa katanungan ninyo, kami po ay nahihirapan doon. Naalala ko po, ito po siguro pwede kong sabihin, pumunta po ako kay Chief Justice ng 11:30 ng gabi. Pinuntahan ko siya, kaharap ko siya, at ang kanyang anak na lalaki. At sinabi ko sa kanya, ito po, totoo pong sinabi ko, Chief Justice, with all due respect, this will define you, anuman ang desisyon. Ang sabi ko po sa kanya, I don't want, and I think you don't want to be remembered as a walkout Chief Justice. You have to show them who the Philippine Chief Justice is. We will have to fight to the last. No matter what the outcome of this case would be, what is important is you show them that you stood for what you believe in.
And sa tingin ko, nakaratay po kasi siya noon eh. Nakaratay po siya noon. Mga Miyerkules po yon. Nakaratay siya doon. At sabi niya, oo. Maikling panahon lang po yun, 30 to 45 minutes. Dahil ayoko pong pagurin eh. At sabi niya po, oo. At yan na nga po. At sinabi na, in-announce na po ni ni Justice Cuevas kahapon. And the entire group, hindi po ito. Ito ay dala ng pagkakataon. Totoo po yan, dala ng pagkakataon. Sa totoo lang ang usapan na namin ngayon, sabi namin, ang tagal na namin nagdadasal para hindi dumarating yung sagot. Di po talagang mahirap, araw-araw. It just came out naturally. He was the one who defended himself. It was not we who defended himself. He stood for himself. And he stood for the Filipino people. Alam niyo ang gusto lang namin maalala, sabi nga namin, nag-uusap kami, makukuha mo lang, Chief Justice, ang sentimiento ng mamamayang Pilipino. Pag narinig ka nila at sabihin nila, yan ang Chief Justice ko. Yan ang Chief Justice ko. Pag sinabi ng Pilipino na yan ang Chief Justice ko, may laban po tayo. Hindi lang natin alam kung anong outcome ng kaso po. Sir, admittedly, di ba malinaw naman sa testimonya ni CJ na meron siyang $2.4 million and 80 million pesos na hindi declared sa kanyang SALN. Ang depensa niya, dahil nga sa FCD, prohibition sa FCDU law, and commingled yung accounts. Pero sinasabi ng Senator Judges, parang ang tunog nila ay that argument or defense will not hold. Well, yan po ang katotohanan. Yan po ang pananaw ni Chief Justice Corona. Siya po ay tinanong sa marami pong katanungan na binitawan kanina. Yan naman po ang kanyang paulit-ulit na sagot. At napakinggan niyo po ang press conference ng defense, balikan natin ang ating resident legal analyst, si Attorney Joey Bernabe. Attorney, just to wrap up, what are major points that you have to consider for today, especially next week? At nasabi ni Senator Coco na Tuesday meron ng verdict. What will we expect? What would each side be saying? Anong the wrap-up analysis mo dito? Sa aking pananaw, ang pinakamahalagang nangyari ngayon ay yung pagdiskurso tungkol dito sa dollar accounts ni Chief Justice Corona. Nagsimula na nga dun sa waiver na sinasabi ng sinusumitin niya na walang kondisyon na. Ngunit nakita rin natin sa pag-uusap at diskusyon at desisyon ng Senado na wala nang masyadong halaga ito sa punto ngayon dahil hindi na sila magpapatawag ng karagdagang testigo para isubstantiate kung ano man ang nilalaman nitong dollar accounts ni Chief Justice Corona. Kaya nga pumunta tayo doon sa pinaka-importanting porsyon nitong paglilitis ngayon na inadmit ni Chief Justice Corona kung magkano eksakto ang nilalaman ng kanyang mga dollar accounts. Napakahalaga nito dahil mula noong Enero, Pebrero, ito na yung pinupunteriya ng prosecution at finally inadmit ni Chief Justice Corona na hindi maliit ang kanyang naitabing $2.4 million. Ngayon, ang tanong is, hindi naman kung paano niya in-acquire ito, kung sa malinis na paraan o kung merong bahid ng hindi magandang pamamaraan. Ang tanong pa rin ay, bakit hindi niya ito inilagay sa kanyang SALN? Kung gayong malinis naman ang kanyang pagkaipon nitong mga dollar accounts, bakit hindi niya nilagay sa kanyang statement of assets and liabilities? Of course, ang kanyang depensa, ang kanyang excuse ay yung kanyang interpretasyon ng batas na sinasabi niyang dahil dito sa 6426 Foreign Currency Deposit Account Law na nagsasaad na may absolute confidentiality ang nilalaman ng kanyang dollar deposits, hindi niya ito sinama sa kanyang SALN. Pero maraming nagsasabi, maski mga senador na tumayo para tanungin siya at pati na rin ang mga abogado na nakakarinig ng kanyang interpretasyon, ang sinasabi ay hindi yata malina or hindi yata maganda itong interpretasyon na sinasabi ng Chief Justice natin na hindi porket meron kang absolute confidentiality mula sa FCDU law, ay hindi mo na susundin ang alituntunin ng saligang batas na ino-operationalize pa sa isang batas na klaro ang intent at spirit na gustong ipahimatig ng ating mga legislatura, ang ating mga representante, na gusto nilang magkaroon ng public accountability. Gusto nilang magkaroon ng transparency ang lahat ng public officials. Kaya nire-require na ilista lahat ng assets dito sa sinasabi nating mga SALN. Kaya parang magiging kasukdulan nito pag
Dating natin sa Lunes, pag nagkaroon ng closing arguments, ang bawat panig, at nagkaroon ng panahon ang ating mga senator judges na himayin ang mga arguments at ang evidence on record, siguro isang mananaig na issue o katanungan sa kanilang isip ay kung sakaling meron ngang naitago ang ating Chief Justice, ito ba ay maaaring i-excuse niya sa kanyang interpretasyon ng batas? Ito ba ay maaaring gamitin ng mga future public officials natin na kanila ring escape hatch or lusot, sabihin na natin, kung sakaling meron silang ginawang katiwalian at tinatago nila by buying dollars and depositing their assets in their dollar accounts on the interpretation solely that dollar accounts are absolutely confidential. Okay? Ito ang magandang katanungan na siguradong magiging palaisipan ngayong weekend at sa darating na mga araw ng ating senator judges. Maraming salamat po, Attorney Joey Bernabe. Samantala, tumungo naman po tayo sa aming kasamang si Zarina mula sa labas ng Senado. Desidido na nga ang dalawang kampo na hindi magsagawa ng direct at cross-examination para kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon sa prosecution, itinigil na nila ang kanilang cross-examination dahil pawang hearsay lamang daw at walang basihan ang naging testamento ni CJ Corona. Dagdag pa ni Representative Miro Kinbo ay wala silang nakikita nakasisira para sa parte ng prosecution ng mga sinabi ni CJ Corona at ayaw nila isaalang-alang ang kalusugan ng punong maestrado. Hindi rin daw umano nila kinoconsider ang waiver na ipinasa nito kaninang hapon dahil sapat na sa kanila na inamin ng punong maestrado na meron siyang $4 accounts at hindi ito idineklara sa kanyang salin. Samantala, nalalapit na nga ang pagtatapos ng impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sa pagkakataong ito ay kinakailangan ng punong maestrado ng 8 boto upang mapawalang bisa sa kaso at 16 na boto naman mula sa mga senator judges upang mapaalis na sa pwesto bilang Chief Justice ng bansa. At yan ang pinakahuling balita dito sa Senado. Ako po si Zarina Lusuegro para sa paglilitis katarungan para sa bayan. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Samantala, balikan po natin ang mga mahalagang pangyayari ngayong araw, May 25, Day 42 ng impeachment trial. Nagsimula po ang ating araw sa muling pagbalik ni Chief Justice Renato Corona sa testimony, sa pagtestigo na kung saan una siyang tinanong ni Senate President Juan Ponce Enrile for the sake of judicial notice na kung handa siya, kaya ba ng kanyang katawan at kalusugan na tumistigo. At sumagot ang Chief Justice na kayang-kaya naman po sa kahit anong klaseng pagtatanong basta't may disiplina at patuloy lamang. At nag-apologize ang punong maestrado sa taong bayan, sa Senate Impeachment Court at maging sa prosekusyon dito sa naging pag-alis niya na sinabi niya ay hindi walkout, ito ang kinlaro niya. At kasabay nito ay sinumiti rin niya ang kanyang waiver at sinasabi niyang unconditional daw po ito. Ngunit nahirapan ng Senate Impeachment Court kung paano nila tatratuhin ito, kaya sila ay nagsagawa ng caucus and in the end sinasabi nila titingnan nila itong waiver na ito, ngunit they will not act on it. So nakita natin na during that break sa pagsumite ng waiver, nagkaroon ng oportunidad para makapag-usap ang mga basa at mga korona. Kung titingnan natin dito sa ating screen ay ito yung moment, that first step na kung saan nakapag-usap-usap sila. Kasama na rin dito si Chief Justice Renato Corona. At matapos nito ay sunod-sunod ang mga tanong ng mga senator judges. Nauna si Senadora Miriam Defensor Santiago at tinanong niya ang punong maestrado tungkol sa naging operasyon nito sa puso at ang kanyang mga haka-haka o kaisipan tungkol sa mga 3 points. Ito yung independence ng judiciary, ang sub-judice rule, at yung system of checks and balances. Medyo naging emosyonal ang punong maestrado sa kanyang unang pagsagot. Ngunit niliwanag ng senadora na dapat sagutin itong kanyang mga katanungan. At sinabi niya yung impeachment daw ay nagkaroon ng chilling effect sa mga miyembro ng hudikatura at hindi daw dapat payagan ang mga taong nagbibigay ng kanilang kuro-kuro dahil nasisira raw ang opinyon ng publiko at sinasabi niya na may nasira daw ang independence ng judiciary at naapektuhan nitong impeachment court. Nakita natin na sumunod na nagtanong si Senator Alan Peter Cayetano na nagkaroon ng earlier disclosure, magkano ba talaga ang pera na nasa loob ng dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona? At umamin siya na 2.4 million. Kasunod sa pagtanong din ni Senator Jinggoy Estrada sa peso accounts naman
na naglalaman naman ng 80 million pesos na commingled funds na mayroon siya dito. At dito ay dinahilan na po ng mahistado nga paulit-ulit yung kanang interpretasyon ng SALN, itong absolute confidentiality kung bakit hindi niya idineklara ito sa kanyang SALN at yung commingled accounts daw dahil hindi naman kanya ang lahat ng pera ito. At nagkaroon ng mga paratang kay Ombudsman Carpio Morales to end rin dun sa statements na pinaburan or kaya hindi daw niya binoto sa JBC si Ombudsman Morales ay dahil hindi daw niya ito kasama or kakosa kung titignan natin, kaya hindi siya naboto. At ito yung mga kaganapan, malalaking kaganapan para sa araw na to for the wrap-up ng mga pagsumite ng ebidensya, ng depensa, tsaka ng prosekusyon. At natapos na po itong pagsusumite ng depensa ng kanilang mga ebidensya. It was formally accepted by the Senate Impeachment Court. Sa Lunes po ay magkakaroon na ng oral arguments at ayon nga kay Senador Coco Pimentel, sa Tuesday will be Judgment Day. Kaya 2 araw na lang po ang nalalabi dito sa paglilitis. Subaybayan niyo pong maigi itong mga mahahalagang kaganapan sa mga susunod na araw. At syempre sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 news and cable networks nationwide. Mapapanood pa rin po kami live streaming sa www.ptv.ph. Ako po si Gio Tingson. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Hanggang sa Lunes pong muli. Maraming salamat at mabuhay Pilipinas.